Panibagong joint military exercises ang sinimulan this week. Ang kaagapay ng mga mandirigma ng dagat o kamandag. Maritime exercises ito sa pagitan ng US at Pilipinas kasama ang ilang tropa ng Japan at South Korea. 2016 pa nagsimulang ilunsad taon-taon ang kamandag na dapat daw sanay pangontra sa papatinding panghihimasok ng China sa West Philippine Sea. Pero ang mga kabataan hindi kumbinsido sa ganyang rason. Ayon sa League of Filipino Students o LFS, ang mga pagsasanay militar gaya ng kamandag ay hindi naman para ipagtanggol ang bansa sa China, kundi para raw matiyak ng US ang impluwensya nito sa Indo-Pacific. Katulad ng kanyang pagtitiyak ng influence sa iba't ibang mga bansa, ito ay economically motivated dahil hindi gagasta ang United States ng kalahati ng kanyang pangkabuuang budget sa isang taon, no, para lang wala siyang ganansyahin or mapala, no, doon sa mga pangingialam niya sa iba't ibang mga bansa na nakadisguise sa partnership, cooperation. Tinitiyak ng military exercises or pagmamuscle flexing ng military power in general, yung kanilang kapangyarihan sa certain territory. Hindi lang kamandag ang military exercises na ginagawa sa bansa, ha? In fact, aabot na sa 12 joint military exercises ang inilunsad sa Pilipinas mula nang maupo si Marcos Jr. sa pwesto. Dahil sa sunod-sunod na military exercises na yan, labas-pasok din tuloy ang aabot sa 25,000 foreign troops sa bansa in the past months. Pinakamalaki ang mula sa US na aabot sa 20,000 na sundalo. Astang gera yan? Paliwanag ng LFS ang lumalaking presensya ng US sa pamamagitan ng paulit-ulit na military exercises ang pinakamalaking banta sa kapayapaan at seguridad ng bansa. Ang US, no, ang nagiging mastermind talaga ng mga gerang agresyon sa buong mundo. At yun yung yung mismong ibig sabihin ng kanyang pagtitiyak ng military domination sa iba't ibang panig ng mundo. Sa mga agreements na military with US, laging dehado ang mga Pilipino, 'di ba? Laging it's always US dominates Philippines politically, economically, and militarily. Ayon naman sa grupong Gabriela, sa halip na maprotektahan ang teritoryo ng Pilipinas, nahihila pa tayo ng US sa higit pang panganib. Dahil sa mga kasunduang gaya ng Visiting Forces Agreement o VFA na itutulak ang Pilipinas na magkaroon din ng Joint Military Agreement sa iba pang bansang aliado ng US. Kagaya na lamang ng kasunduan ng Pilipinas sa pagitan ng Australia at ang inaayos ngayong mala VFA na kasunduan with Japan, ang Reciprocal Access Agreement o RAA. Yung Japan, siya ang declared na junior partner ng US sa Indo-Pacific Economic Framework nito. Nung nakaraang hati ng 2023, si Biden ay nag-ikot sa iba't ibang mga bansa para mag-secure ng mga joint military exercises. Itong pakana ni Prime Minister Kishida na isang military mutual access, no, sa Pilipinas, balak nilang magbuhos, no, ng libo-libong mga American and Japanese troops sa Pilipinas sa tabing ng ongoing na conflict, no, sa China. Maging si Senator Coco Pimentel pinangangambahan ng panibagong military agreement na binubuo ng malalaking mga bansa. Aniya, hindi dapat maging battleground ang Pilipinas ng mga superpowers. At kung magkakaroon man ng reciprocal agreement, hindi ito dapat military agreement dahil alam natin ang record ng Japanese soldiers sa bansa noong World War II. Yung pagpapabalik, no, ni Marcos Jr. sa mga Japanese troops dito sa Pilipinas, nakikita namin siya bilang isang malaking insulto, no, sa mga kababaihang biktima ng war crimes ng Japanese Army. At malaking insulto ito, lalong-lalo na parehong gobyerno ng Pilipinas at gobyerno ng Japan ay hindi man lang ni-recognize or nag-compensate doon sa mga war crimes na ginawa nila laban sa kababaihang Pilipino. Kailangan talagang itulak yung mga leaders ng bansa natin na tumindig, labanan yung mga di pantay na kasunduan kagaya ng VFA. Dagdag ng LFS, imbis na umasa ang Pilipinas sa mga superpowers, kinakailangang palakasin ang sariling kakayanan ng bansa sa usapin man ng ekonomiya o militar para masigurong kaya nating maipagtanggol ang ating soberanya.
Ang dapat gawing tindig ng Pilipinas ay tindig para sa mamamayang Pilipino at hindi magkompromiso dahil historically, nagawa naman ng mga mamamayan na depensahan yung kanyang sarili laban sa kolonyalismo o sa dayuhang pananakop. Nagsimula sa Katipunan, kasama na din yung mga naglunsad ng pakikidigmang gerilya noong World War II. Pero hanggang yung interest na pinagsisilbihan ng mga nagpapatakbo ng gobyerno, nagsisilbi una sa iilan, at pangalawa, syempre, sa mga dayuhang amo nila, wala tayong aasahan kung hindi gera sa pagitan ng mga iilan lamang at sino ang talo doon? Tayo.